Isang magandang araw muli sa ating lahat. Si Kuya Manny po sa ating mini Bible study. Naniniwala po ako na tayong lahat ay may kakayahan maka-inspire o maka-despair. Depende sa bawat salita na pwede nating bitawan. It's either make them or break them. Kaya mamili ho tayo, nasa atin ho ang desisyon. Ang ating salita ay may kapangyarihan, kaya dapat ay gamitin natin ito ng tama at napapanahon upang magbigay buhay, kaliwanagan at inspirasyon at maging pag-asa sa iba na nanlulupaypay, lalo na sa panahon ngayon na laganap ang salitang depression at stress. Dahil diyan, ang ating word of encouragement mula sa banal na kasulatan na ating susuriin ay nakasulat sa Kawikaan, Kabanata 12 at Talata 18 na ang sabi ay, ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Sa ating binasa, panatiliin natin na maganda ang salitang namumutawi sa atin. Piliin natin na ang bawat salita na lalabas sa atin ay nakaka-encourage sa iba at hindi i-put others down. Sabi nga ho, we cannot influence and antagonize in the same time. Maging parte ng ating pang-araw-araw ang maging source of breath of fresh air sa ating nakakasalamuha. Magbigay papuri sa bawat accomplishment at magbigay inspirasyon at encouragement naman sa mga tao ng nanlulupaypay at nakakitaan ng kawalan ng pag-asa. Nakasulat po sa banal na kasulatan sa Marcos chapter 5 nang si Jairo ay lumapit kay Jesus para pagalingin ang kanyang anak. Habang nagsasalita pa ang ating Panginoong Jesus ay may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo at nang sabi, "Patay na po ang iyong anak, huwag na ninyong gambalain pa ang guro." Sabi nila, ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, "Huwag kang mawala ng pag-asa at manalig ka lamang." Kay sarap pong pakinggan ang magagandang panalitang ito mula sa ating Panginoon. Ito ay nagbibigay ng sigla at lakas para i-restore ang ating nanlulupaypay na kaluluwa. Kung gusto nating pakinggan at pahalagahan ng iba ang ating mga sinasabi, pag-isipan nating mabuti ang ating sasabihin at tiyaking ito ay makakatulong para magbigay o maghatid ng kaliwanagan lalo na sa nalilito at naliligaw ng daan. Sikapin natin magturo sa mga di alam ang gagawin at magbigay ng lakas loob sa mga gusto nang bumitaw. Ito ang hinabilin sa atin ng ating Panginoong Hesus. Sikapin nating maging ilaw sa iba, ipahayag ang mga aral na turo niya at na nagbibigay kaliwanagan at tunay na buhay sa ating lahat. Tayo po ay dumako sa ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at Diyos Espiritu Santo. Ama naming Diyos na banal at lumikha ng lahat, nang di kami po'y lumalapit upang magpasalamat, magpuri sa mga dakilang bagay na ipinagkaloob niyo po sa amin. Kami po ay humihingi ng tulong at gabay sa inyo sa pamagitan ng banal na Espiritu na sumasa amin na magmula sa inyo na ang bawat salita na lalabas sa aming labi ay laging mabuti at maganda upang mapagaling ang mga sugat sa kalooban na aming nakakasalumuha at piliin naming maging mahinahon at may pagpapigil sa sarili upang hindi kami makasugat ng damdamin na maaaring magmula sa matalas na pananalita na maaari namin mailabas dahil sa bunga ng emosyon. Dahil sa salitang hindi pinag-isipan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Amen and Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Diyos Espiritu Santo, Amen. Sa muli po, God bless sa ating lahat.